na talaga yung mobility ang pinukusan na magkabilang kubunan. Siguro magiging difference na lang is the sustain per second ng Team Falcons with the Revitalize. Yeah. Plus yung heal from the Love Waves plus the Minion Wave. Nako, exciting itong laban na ito. Again, bakbakan ng Team Falcons at Aurora Gaming ang ating matutunghayan sa pagpasok ng game number 1. Pero Antti, gusto ko lang tingnan yung matchup natin pagdating sa XP lane. Terizla and Pogius, hindi natin madalas nakikita to. Yeah, sustain lang. I don't think kaya ng Fovius isolo kill ang Terizla earlier on into the match. So ito yung XP na magbabakbakan lang until umabot sa first turtle. So right now, for both of these teams, kailangan nilang kumalma kasi kagaya na nabagit natin, ang ating keys to victory, makapagbigay ng espasyo yung parehas nating XP. Oh, kailan ba natin huling nakita si Terizla? Oy, wait lang ha. Matagal na talaga. Parang even last season ata, no, parang bibihira din lang natin nakita. May mga gumamit pero bihira lang natin makita kasi hindi yun yung prayo eh. More on mga edit, more on mga high-lows nung time na yun. And ngayon ay ano ba mga kapansin-pansin sa MDevs? Focusing mark really back in the meta. Kagaya na banggit natin, yung additional 6% na nadidish out ng focusing mark for your teammates ay super helpful. Pinasok na kagad ni Demon Kite. First blood para din sa Aurora. Mainit sila Demon Kite, pero mainit din yung kalaban nila. Electrifying beats. So siya nakuha. Si Renegade get double kill for Kyle Tizea. Mainit-init pa yan. Kakasabings lang niyang kahapon. Nakadalawa na kagad. Aga-aga pa. Oo nga pala, yung sa mic test din nila, mic check. Double kill pa lang siya. Sinasabi na niya na savage to. Savage to. Ganun niya kakabisado, no, yung mga galawan. Pero para naman sa Team Aurora, no, Demon Kite bilang isang Hayabusa. Ako para sa akin, personal na opinion ko to. May kalamangan ng ang Hayabusa against dito sa Joy. Kasi hindi na naiiwasan yung shadow kill eh. Right now in terms of burst damage, kaya din ng Hayabusa ma-burst down yung Joy, lalo na kapag isolated to. So paunahan talaga between these two teams. And ito yung sinasabi natin kanina, no? Yung pag-clear ni Edward ng mid, nakapag-result na mas mabilis sila makapag-set up dun sa turtle. Kaya lang, yung both junglers pinabagal. Ayun na, sa purple. Nagkasalubungan. Kahit TCA nandito. Gusto na kanya, retribution. Nakuha pa rin. Dito ni Demon Kite. Oo, pero nagamit nila both yung retribution. So, ibig sabihin yan, wala munang magta-turtle. Para sa ating laban, talagang focus lang dito sa may middle lane. So, even Flap TZ dito, halos walang buhay. Kaya naman may space yata for Aurora. Ang question dito, aabot ba ang Team Falcons for this turtle kasi meron pang zone na gagawin? So, Aurora with the first turtle. Grabe, ang hirap i-predict nito. Even yung ating community ay nahirapan din. Lamang na lamang ang Aurora doon, pero hahatakan nila dito si Ogen. Mapapatay nga ba? Nagamit yung Glorious Fire. Pero sakto din! Yung hard guard, sanib siya dito. Binababa lang si Rene J. Pero dito na si Kyle TZ. At kita natin ngayon, nabibitawan muna nila yung initiation sana na gusto nilang gawin. Yung pala yun. Yun pala yung balak nilang gawin. Yung makunat na kabayo na merong glorious pathway, tas meron pang heart guard, tas revitalize. Isipin mo yun, no? Talagang super slow ang aabutin mo doon, Auntie, no? And i-add mo pa yung fact na merong healing boost yung Glorious Pathway, tapos merong movement speed boost naman yung Love Wave kapag nakakast yung Heart Guard. So definitely, nararamdaman natin yung kakunatan ng isang Ogwen in this high loss. But definitely later, I think mas Kyle TZ na yung pagkakastan or si Super Marco ng Heart Guard. And sa ngayon ay nasa 4 minutes pa lang naman ang laban. Pero may bagbaka na naman kagad din sa may bandang gitna. Kyle TZ umatras, kalahati ang kanyang buhay. Andun na rin to the rest yung si Flap TZ. Tinan mo, umano siya, dumudouble lane. Tumitibok-tibok lang din muna yan natin eh. Tumitibok lang din yung mapa natin kung sa may biglang magkakapokan eh. Uy, available na rin pala yung Flash of the Oasis para kay Few. Napakabilis na itema na para dito sa idol ng mga kids. Ngayon, mahaba-haba pa, 30 segundo para sa ikalawang pag-go ng laban. So, kumbaga, ang ginagawa lang ng Aurora Team Falcons dito ay maintain lang muna ng kanilang mga balanse. Ito yung mga nakakakabang pagka, sabi natin, pareso naka-win streak. Aurora win streak din, pati Team Falcons. Tapos ayaw mag-team fight. Ito yung mga nakakatakot pa ng Orin kasi parang bigla na lang nagagalit. Puputok bigla, no? Biglang
yung lahat ng sama ng loob, iniipon ng sobrang tagal, tapos bigla na lang ilalabas. Yeah. And ang ganda din ang ginawa dito ni Few kasi siya yung mag-opposite lane pero mas mabilis yata yung ginagawa dito ng Aurora. Okay, ginamit na walang shadow dito si Demon Kite. Pero Ayan na. diretso na Glorious Pathway na napapaka ng penalty zone. Pero yun nga lang, para mamapatay Shadow lang kill. medyo ako ng mga players, penalty shake flicker out. Oh, Buhay si napatay Demon na. Kite. At dumating na Oy. rin si Demon Kite. Akala natin maganda yung setup play for Team Falcons pero nabaliktad pa nga yata. Pero dumating na. Ayun Si na. Super Of course. Marco, medyo kulang nga lang sa damage. Si Edward, Si Few, dito ang target nila, nakapag-flicker out. Wow! Pero may flicker in para kay Mr. Consistent. Grabe, sobrang gigil si Edward doon sa naging tagpo na yun. Uy, may habol pa nagaganap. Doming Kyle at si Kyle DC. Ang bilis sa 5 minuto, basag kagad yung gitna. Nauna yung setup na ginawa ng Falcon kaya lang mas naging maganda yung response ng Aurora dahil sa Netherrealm coming from UA. That really changes the tempo and flow of the game. And para sa Falcon, kailangan ang naging difficulty doon ay isa lang yung nahihil nung Heartguard plus Love Wave. Oh, and doon sa naging tagpo na yun, no, akala kasi ng Team Falcons, ay mapapatay na nila itong si Demon Kite. Yeah. Kasi nga naman, bago magsimula yung team fight doon sa Turtle, Doon na. delikado na kagad at yung buhay niya siguro mga nasa 30 to 20% na lang. Pagbitaw ng Shadow Kill, nakatakas with that Quad Shadow. And kaya lang Dinikitan eh. Tapos nakakagat na yung Team Falcons doon sa position na kung saan ay trap pala. Oh, saktong-sakto talaga yung penalty zone. Kasi nung time na yun, ay penalty zone tumama, saktong-sakto yung Netherrealm. Yes. Sa dulo nung pagka parang sinagot ni Yue dito yung penalty zone. Pati yung yung burst din. Yung burst Nung Joy, din. yeah. So ano dito, ang ganda nung sagutan. Sabi sa inyo eh, bigla na lang sumasabog yung mga teams eh. Akala natin Team Falcons yung lamang kanina eh. Yun naman ang i-expect natin, no? Kasi again, undefeated pa rin ang Team Rora. Tapos parang ang sabi ng Team Falcons dito, sa amin yata Yeah. nakatalaga, Depende, oo. na putulin kung ano man ang mga nasimulan dito ng Aurora. Kasi nga momentum ang hahabulin mo patungo doon sa second half. And syempre, nandito nakikita natin ang Auroras na sumusuporta. Ayun, nakakatuwa yung mga ganyan, yung mga malalaking ulo. Oo. Di ba? Ay. Sana may mga ganyan ka-auntie, yung mga may tataas yung mga tiaras. O kaya kay Chantel yung mga tabis. Nagulat Oo, ako. Tsaka sa'yo din, sa BFAM. Sa BFAM din, tama. Feeling ko Kaya- doon, dog showin lang ako kapag Naman na yun para nga masecure nyo na yung inyong mga tickets at syempre doon lang kayo bumili sa sa Trusted. sa ph-mpl.com/tickets. Yes. Oh, ingat-ingat po tayo kasi merong ibang Nasa scam. nanlalamangan. Oh, may yes. mga modus yan. Ay, nagtatago. Nagpaalam ka ba? Nagpaalam? Ay, hindi ata nagpaalam. Tita, Tita, Tita? ito po yung anak nyo. si Bernadette. Kita si Bernadette, yung naka-jacket na white. Andito po. Ayan, di ba? Shoutout sa lahat ng mga Yes! Auroras. Actually, may mga watch party rin kanya-kanya tong mga to, Oh, di ba? yes, yes. Nakakatuwa. Ay! Wait lang, may tinutukan. Grabe naman. Direct, may pa-zoom in naman yun. Grabe naman yun. Nag-enjoy lang kami dito, oh. Ayan, shoutout sa lahat. Yung iba dyan, mga galing pa sa iba't ibang parte ng Pilipinas. May mga taga Visayas. Cute. Hindi ko alam kung mayroong mga taga Mindanao dito, pero shoutout sa inyo. Yung iba naman ng mga malalayo, nandun sa kanilang mga bahay, Yan, nag-enjoy kasama yung family Lagi nila. natin sinashoutout yung mga pumupunta pala. Shoutout din sa Team Bahay. Bahay. Draw na tayo, mag-draw na ng susi. Magka-claim din. Ayan na, i-claim nyo na lahat ng mga pwedeng i-claim Ayun na, dyan. ayun Pero na, ayun ito na! na! Hiniwa na! Nayanig ang Green Sun. Yanig sa Makati, kagaya ng sabi ni Ate Chantel. Eto na! Nagulat ako. Bigla kang bilis din ng camera transition eh. Oo, matindi pa nga yung transition. Pre, umikot pa. Eto na yung mid. Naku, speaking of pag-ikot, mabilis sa pag-ikot. Ang nangyari, Oo, kalma lang. Kalma lang. Practice, practice. Kalmalicious, guys. Ayan, syempre, guys, sa mga nandito at nanonood, i-share nyo muna yung live stream. Yes, Di ba? comment I-comment below. nyo na, i-share mo sa mama mo kahit hindi siya nanonood ng ML, ng Sabi MPL. mo ba, SKL. SKL, di ba? Yan. Tsaka yung yung baka hindi narinig ng iba, yung community poll natin. Ayun, ngayon at live sa MPL Arena. Kaya sa mga, ayan yung mga mami-miss out nyo. Kapag hindi kayo bumali ng ticket, hindi nyo makikita yung mga, minsan may mga MDL na casters tayo nandito. yes. Yung mga talent, yung mga nasa Moonton Talent Search. Pero ngayon ay diretso na kagad tayo Eto sa na. ating match. Game number 1, lamang ang Aurora ng 3.3K.
At sa ngayon ay, ayun, pangatlong pagong pa lang pala. Pangatlong pagong pa lang. Oo, 6 minutes pa lang nating laban. So, si Flap TZ napapagligira na dito sa may top lane. Mabilis naman mag-clear Oh. yung Tarizla, pero parang mahihirapan yata kasi tatlo yung katapat niya. Aray. Okay, pinasok Ouch! na nga, Penalty pero zone. nag-penalty zone nga ni. Pero patay si Flap TZ sa top lane. Arouch ko po, ang sakit nun. Ibinangga doon sa may pader, tapos binanggaan uli ng pader. Ibang klaseng ginawa kay Flap TZ dito. And ang lead na ng buhay doon ng Torres sa may top lane. Talagang bantay sarado na. Ito, Yeah. binigay na nga yung lane. Ibinibigay na ng Falcons yung lane doon sa may bottom na para dito kay Kyle TZ para malaya nga siya Yeah. makakuha. Kailangan din na gawin ng Aurora yun kasi right now malaki yung lead na meron sila, capitalize talaga doon sa lead because right now si Few has the capability to split push because Ayan na. he's Angela, kaya lang madali yata siyang mapapabagsak. Okay, nakapag-flicker out. Tapos si Domeng. Domeng ito, parang gusto kumain ng Tori doon sa may top. Wala na siya pakialam. Sabi niya, Tori lang yung gusto niya kuhanin, pero konting-konti na lang. Ay, talagang masisira na yan. Diretso na may Aurora ngayon dahil meron ng turtle na pwedeng kuhanin ngayon. For Team Falcons, ganun din ang kanilang movement. Grabe gumalaw ng objektiba dito ang Aurora. Ngayon, Ooh! andun yung penalty zone mula kay Blamp. Naipit! Dediretso yung nga nila, pero merong Netherrealm. Flap TZ is down. Electrifying beats naman. Pero double kill na para dito kay Edward. Pero parang unbreakable na gagamitin. Habang si Kyle TZ, pipilitan tumakas. Mahatak. Si Yue may hatak. Ooh! It's gonna be a shutdown for Dominic Kite. Grabe, apat ang tumumba doon. Ano nangyari, Auntie? Sobrang ganda ng pagkakasaan ni Yue doon ng kanyang Netherrealm and naipit pa sa mga pader Hala. ni Rene J ang kanilang mga kalaban. And with that, hindi naging enough yung sustainability brought by the Heart Guard kasi kahit papano, isa lang yun ang pabagsak ni Kyle TZ. Kung titignan natin sa ating replay, ito yung binabanggit natin. Una yung Yun, oh. setup coming from Rene J Grabe pala yung and pader. then Netherrealm coming from Yue, and with that, unti-unting nagkaroon ng bawas na nagmumula sa Aurora. Sustainability versus sustainability, nanalo ang Netherrealm. Okay, pinigilan muna dito ng Aurora na kunin itong unang Lord ng laban. And ngayon ang Team Falcons ay planong bumalik. 5,000 na ang kalamangan, almost 6K para dito sa Aurora Gaming. And doon sa mga items naman, available na ang Holy Crystal para dito kay Kyle TC. So mag-expect tayo na mas mataas na Yeah. damage na magagaling sa kanya. Oh, pero sobrang bilis ito. 9 minutes, tas 6K gold lead. Nasira na yung second, third turret, both top lane and even middle lane. Medyo magiging struggle for Kyle TZ ngayon kung paano siya magpa-farm kasi most probably ay sasalubungin na siya. At meron na nga tayong Lord. Aha. Again, pwede itong pag-agawan ng ating dalawang kupunan na pwede na magkaroon ng space because Dominic Kite ay pwede ding humabol with the Spear of Destruction. Yeah, gusto ko lang din pansinin no, na in terms of item builds, Yue has Glowing Wand, Rene J has Dominance Ice, and nakasi Halberd si Demon Kite. Ibig sabihin yung mga Love Waves, ayan o, may break na in terms of healing at this point in time. Oo, medyo kinakapos pa ang Team Falcons dito. And ang Aurora medyo nandun sila sa posisyon na pumapabot talaga sa kanilang kubunan yung ikot. Lalo na yung flow ng Ganda. wave. Ang ganda ng pagkakabalanse dun sa may top lane. Pwedeng sumama any moment si Dominic Kite. Kaya nga siya yung inaatasan dun sa may top lane. Yeah. Pre, diyan ka lang. Antayin mo kami mag-team fight. Aasahan namin na tatama yung Spear of Destruction mo. At ngayon may panggugulo lamang na ginagawa dito sa Lord. Okay, so yung Lord, sisumlan dito ng Aurora. Ay, rush down! Nandito sila Flap TZ. Panang lahat yung Lord, doon natin malalaman kung irarush ba nila or mag-go sila for a team fight. Okay, nagkakasalpukan din ng mga explainers natin. Glorious Master naman, nag-hardcard na. Tapos dediretso dito, ginamit na nga doon Edward! yung ultimate na Joy. Shutdown against Edward, pero si Dominic Kennedy sumibad na likod. Flap TZ is down as well. Hinahabol si Kyle TZ, walang buhay doon. Atras! Atras muna Tumama. sila, pero bigla na dumating. Dito si Dominic Ay! Kite, biglang bumulaga. Pero lumalaban, Kyle TZ napatay na rin. Dash away for Dominic 3v3. Kite. At bilang dediretso. Wow! Napakagandang suntok para kay Rene J. Grabe, tatlo yung naipit doon. Mag-isa na lang si Super Marco na natira. Ibang klaseng galawan ng Aurora. Sobrang solid ng pagkakaipit ni Rene J. 2 beses na niyang ginagawa yun using his batang. And with that, mukhang magiging free ang Lord na ito to take for Aurora MLBB Gaming. Kasi ngayon, wala nang kalaban na kayang sumupres. Ay, grabe. Nakakabaliw na mga exchanges na nanggagaling sa Falcons at Aurora ang ating natutunghayan. And kung check natin yung item dito, Radiant Armor ay available na rin
para kay Edward. So ready talaga siyang dumive, ready talaga siyang umabante, ready siyang saluhin kung ano man ang ibibigay dito ni Kyle. Kung titignan nga natin sa ating replay, ito yung binabanggit natin na play, maagang bumagsak sina Flap TZ and Edward, as well Ayan, as si US. So walang Netherrealm. Ayan na. But with this play Ayun, coming oh. from Boom! Rene J, na Grabe. pa-flicker pabalik si Super Marco, nadawit pa siya Oo, dun sa na-shoot. suntok. Sumut siya dun sa pader ni Rene J. Ibang klase yung timing talaga dito. And Solid. ngayon yung Lord ay nasa may bandang gitna. Ready ang Aurora Gaming na dumive. Kompleto ang 5. At sa may bandang gitna itong si Demon Kite. At malaya at makukuha ng Falcons na mapatay yung Lord na yun. Meron pala mga tulak. Pero Okay. si Demon Kite pwede pumasok any moment. Mid ulit. Uy, bumabalik pa. Parang Grabe naman yun. nakakatakot yung gano'n, no? Parang ilang angulo yung napunta ni Demon Kite. Okay, Glorious Pathway. Nahatak! Si Yuri dito pero mahahatak ng Hatak! kabayo. Ginamit yung Revitalize pero sapat ba? Yung kanyang sustain. Habang si Rene J dito. Kaya ba? Bumubuhay. Penalizon naman para kay Flap TZ. Shallow Yung kill. tikip na hindi pa rin nasisira. Look at Flap TZ. Medyo Oh! nagtagal bago makuha Ay. pero napatay pa rin. Demon Kite. Ramdam na natin yung damage ngayon ng Aurora. Kita natin na talaga yung support na nila sa isa't isa for every team fight. Grabe, dalawa kagad yung tumamba dun. Wala na din yung frontliners ng Falcon. So magiging madali para sa Aurora Wala. na papagsakin lahat ng tore. Kaya lang ngayon, ulit yung setup na nanggagaling kay Yue because of the Netherrealm. Yun yung kailangang paintayin ng Falcon bago sila gumaw. Pero kasi kung titingnan mo, no, yung Team Falcons dito, may kakayahan silang Yes. i-bait yung yung Netherrealm. Netherrealm. Kaya lang ang problema, marami silang mga skills na gagamitin. Maraming ultimates, specifically dito kay Kyle TC, kasi walang instant burst na Yep. magagaling sa kanila. Not unless kung meron man sila dito, kunyari, si Pew ay may gamit dito ng mga parsa, mga ganon, yung pump-up. Pero kasi, baby cakes ang hawak niya dito eh. Baby, ano pangalan na ito? Angela, di ba? Yes. So, ano nga yun? Go, baby. Ano nga tawag natin? Nice one, Dali? nice one, Nice one, baby. baby. Go, baby. Go, baby. Basta yun na yun. Nagpauso pa bigla. Tinanong na nga yun dati. Oh, yan. So, total heal ay nakakalamang si Few. Pero hindi naman papahuli dyan. Itong si Yue. Ngayon, Team Falcons, kailangan nilang bumuelo dito. Available na ang Blade Armor para Tama. dito kay Flap TZ para manegate yung physical damage na nagagaling kay Doming at kay Demon sa Kite Brothers. Pero 10,000 na to yung May- kalamangan Tsaka hindi biro to 30 minutes ba lang yung game natin, ganito na agad. Yung sitwasyon ng mapa Yeah. para sa Team Falcons. Kung babalikan natin yung naging unang serye, umabot din sa ganito kalaki Ay, yung oo nga lead pala. ng Twisted Minds nung game number 2. Yes. But naging madali para sa Onyx na balik na rin. So tingnan natin kung ganun din yung magiging trend for Falcon. Pero mas nakokontrol kasi ng Rora yung daloy ng laro eh. Oo, pati yung setup no? And ang maganda dito, may pang-extend ng team fight ang Team Aurora with that Netherrealm. Ngayon, available na rin yung Winter's Crown para dito kay Edward. Ngayon, papasukin pa si Flap TZ. Pero masyado rin makunat. Ngayon ay babalik sila doon sa pagmamatyagan nila itong Lord na ito. Pero parang ready ata sila i-burst. Oh, ang ganda kasi Burst ng minion na lang. flow nila. Ang kapal sa may bottom lane. Kyle. Okay, may dash in kay Kyle TC. Pero nakaharang agad si Rene J. Sama na dito si Edward. Ito rin naman sa Nag-ground. goal. Medyo matagal yung pag-setup nila doon. Dami Pero lakas na nangyari. Metal Soul para kay Flap TC. Makakula yung buhay nila. Oh! Okay, Edward is down. Pero si Yui Wala! nakahatak. So nakuha din. Nabaliktad pa ngayon ng Team Falcons. Pero nandito si Rene J. At saka yung Kite Demon Brothers. Wow! Rene J! Kung pwede lang idagdag yung Retriman sa mga moniker niya, pwede mo na rin ilagay. Man! Grabe to, man! Grabe! Rene J! With that steal! Kakaiba na, hindi ko na maintindihan to, Ate. Kahit ano nang gawin ni Rene J, na maganda yung ginawang setup ng Aurora, nakasagot yung Falcon, kaya lang yung steal Marco. ni Rene J, yun yung nagmamatter. At ngayon, naglalakad na yung Lord, mukhang magiging 5v5 pa din naman ito kahit papano. Kumakalma ang Aurora kasi kailangan nilang pantayin yung mga minion wave. Kamusta ba yung clearing ng minion wave ng Team Falcons? Medyo iffy lang kasi parang wala silang pang clear. Oo, 10 Unless mapapabagsak nila yung mga damage dealers ng Aurora. Yun yung nag-worry ako Medyo 10 bits production. Uy, Tumama yung pa. Spirit Destruction. Kasama Okay. na ba din si Domingay? Ando na nga siya si Open. Ay nandito sa may harapan. Ready J ay umaabante rin. Nagamit kaagad
yung ultimate mula dito kay Kyle TZ. Matagumpay naman ang pagpatay doon sa Lord sa gitna. Pero andito yung next wave. Re-ready ba dito ang Aurora? Nag-aantay lang sila ng pagkakataon. Pero parang magbibigay sila ng respeto dito. Ay, wait lang, Dominic Kite. Okay, si Renny J na sa may likod. Makakakita yata ng fist break. Hop! Glorious Pattern naman para kay Ogwen. Okay, nagmamarcha lang muna sila. Minamicro. Yung cannon dito ay tutulong para masira yung turret dun sa itaas. Back. So lahat ng inhibitor turrets sira na sa side ng Team Falcons. At ngayon, maganda yung ginawang response ng Aurora na pagkatapos nilang sagarin yung mga inhibitor turrets, magbaback away sila kasi kailangan nilang mag-set up. Again, 10K halos yung gold lead na pinanghahawakan nila. But this 10K is something na kayang kunin pabalik ng Falcon the moment na mag-overextend yung Aurora and mapunish sila. Kasi at this point in time, 16 minutes into the game, hindi na masyadong nagmamatter that much yung items. Kasi pantay-pantay na halos. Yung resources pala na gold. Ayan na, may Ayan agawan na dito sa may purple buff. Gusto ko lang point out doon sa ating Infinix in-game equipments. Si Doming Kite ay bumili ng Athena Shield. Yep. So mabigat talaga at malaki ang respeto na ibinibigay niya Kay doon sa Kyle. mga main damage dealers dito ng Falcon. Actually, kahit kay Super Marco din Yep. na kapag may 1v1 sila, at least hindi siya malulugi dito. Pero Doming. speaking of lugi, nalugi lahat kay Doming Kite kasi siya may pinakamataas na damage deal dito. Oo, kung makikita din natin na sumusunod si Yue kasi essentially yung goal ng Falcon ay magkumpul-kumpul and yung Ghost Bursters, which is the primary damage skill of a Faramis, the second skill, kapag dikit-dikit, pumapatong-patong. So mas masakit yung burst niya and also yung poke mechanics ng isang Faramis. Oo, kaya pala nagiging maganda din. So ngayon for Aurora, medyo hindi muna sila nagpapakita din doon sa mga mapa. Si Doming Kite, may possibility pa ba ng backdoor ngayon? Doable pa ba ang backdoor? Or pwede parang pa. medyo mahirap? Pwede pa, parang Kung pwede pa. backdoor na walang minion, hindi Ay, na. negas Oo. pag backdoor. Pero Hindi yung na. split push, parang kaya pa. Pwede pa, Oo, yes. kaya pa yung split push. Kasi, again, ayan, nag-i-exist pa yung mga Moskov. Yeah. And may mga chip pa na Luigi na nag-i-exist. Correct. Diba? So, para sa akin, okay pa rin naman yun. And yun yung kailangan bantayan ng Team Falcons, ha? Kasi, Oo. nawawala si Doming Kite. And ang liit lang ng information na ibinibigay ng Aurora dito. Feeling ko kaya din na Hindi mapipilitan mo ng sumunod Si si Few. Si Few sa Kasi taas, pwede naman siyang sumunod just in case. Ayan na, naglalakad. Si Pew sa taas, ha? Si Pew sa taas. Oh, nakaredy din sila pero may puksaan yata na mangyayari. Binitawan ng side ng Team Falcons yung Lord kasi magpo-purple buff. Okay, si Super Marco. Si Flap. Pero halos wala na buhay yung Lord natin ngayon. Okay. Okay, Si inireset. Domeng! Inireset. Ay, Ay, hindi. sa taas. Kinuha ulit. Sa taas, ha? Sa taas, si Doming Kayo Kite. na bahala kung titingin kayo sa maliit na camera o dito sa team fight na pwede mangyari anytime. Ayan na. Kasi si Edward napilitan na naman flicker out. Wala na Ay, ulti si Divine Kyle. Beats na gamit na rin. Sa taas. Pero look at the bottom lane. Parang bottom Okay, lane yata Shadow yung gagawin. King. At biglang bumulaga. Oh! Si Dominic Kite doon sa team fight. Yung pala yung plano nila. Pero nakita natin dito Joy na merong hard cut na Tama. quit. Ginagamit na kami ng Winter Crown. Si Edward na biglang nawala na. Hala, nabubulol na tayo lahat. Immortality, di umabot. Oh! At si Dominic Kite namatay na rin. Inalaban pa ata ni Super Marco. Super Papimental niya Marco! si Uwe may ipit. Wala sa ultimate dito ngayon nakakuha ni Super Marco ng tatlo. Magiging Ay! apat pa pa. Pero nandun yung shutdown mula sa Smiling Demon. Demon Kyle with a kill. Nagkaubusan ng mga kids doon. Walang papayag na talagang wala makukuha. Sure ba tayong week 4 pa lang? Itong pinapanood natin. Parang every week may grand finals. Ibang klase talaga ang ipinapamalas ng mga kupunan na nakikita natin ngayon. Team Falcons. Minion. Hindi sila sumuko doon. Pero speaking of hindi pagsuko, hindi Pinadala talaga ulit. susuko si Kyle TC. Ano yung burst na binibigay niya? Netherrealm. Rin yung Netherrealm. Sinama si Shadow Kill. Wow! Grabe naman ang makabagong ninja. Demon Kite secures that Lord. Aurora ngayon pang ilang Lord na nila to? Pangatlo! Pangatlong Lord. Paano ngayon dedepensa yung Team Falcons? Ang ganda ng pagkapit ng Hugi Shadow Kill coming from Demon Kite and yung fact na wala silang jungler. Ibig sabihin, kailangang bantayan ng Falcons. Si Doming Kite, yung ginawang showdown ni Super Marco na sayawan kay Doming Kite, yun yung kailangan niyang i-replicate. Lalo na ito, yung Evolved Oh, no. Lord. Makunat, kumikidlat, at masakit ang bawas. 10 segundo para kay Kyle TC. Tumama na rin yung Spirit Destruction. Kung sila yung nagamit, nandun si Ogen para harapan. Pero parang hindi ata kaya harapan. Okay, si Flap TC, nahabol na ngayon. Pero Netherrealm na sagot. Super Wala Marco sa na Marco! wala na may damager dito sa side ng Team Falcons. At nakikita na nga natin na tinuturi na.
Aurora! Game number 1! Napakatinding kalawan mula sa Aurora ang ating natunghayan. Grabe yung gigil. Pawis na pawis si Ate Chantel. Nakakawindang yung nakakawindang mag-team fight yung dalawa. Pasugod